I will give you 3 reasons bakit isang malaking kalokohan na ang konsepto ng resilience sa Pilipinas base sa kung anong nagiging trend ngayon. At ang panghuli ay kailangan mong malaman. Una, resilience becomes a requirement, not a choice. Resilience is supposed to be voluntary. What I mean by voluntary is pwede kang mamili kung anong laban ang gusto mo. Hindi dahil duwag ka, kung hindi dahil maaring nandun ang daan para sa personal mong kaligayahan. Yun yung gusto mo sa buhay. At doon mo mararamdaman na every ounce of your blood and sweat na you will pour there is optimally worth it. Resilience is supposed to be about striving for internal strength, growth, at pagkakataon para harapin ang mga suliranin sa buhay while still protecting our boundaries. Nakakalimutan nyo yung boundaries nyo We are being strong and tough to reach fulfillment and peace of mind at hindi sa expectation ng society at kultura natin. Tulad ng mga breadwinner na ginagawang retirement plan ng mga magulang nila. Hindi na nagtatrabaho ang mga magulang kasi may passive income na. So, no choice ka. Kapag may kamag-anak, for example, ay may inabuso sexually na kamag-anak din niya, sasabihin ng ibang kamag-anak din na tumahimik ka na lang para wala ng gulo o para hindi na lumala. No choice ka rin. You see, resilience turns into a duty rather than a choice. Kailangan natin maging matatag, malakas, para lang makatakas ang iba sa responsibilidad nila. Ang pangalawa naman, romanticizing suffering. Kapag may trauma na ginawa sa'yo or binigay sa'yo, tapos araw-araw ay kinukonsume ka nito, hindi ka makafunction ng maayos sa buhay and eventually ay nalampasan mo ng ilang buwan or worst, ilang taon. Tapos sasabihin lang sa'yo ng iba na, nangyari yan sa'yo boy, para maging matatag ka, para maging matatag ka sa buhay, maging matibay ka sa buhay. Boy, hindi ko to hiningi. At hindi ko to hihingin. Those motherfucking shits ay hindi ko gagawing stepping stone ng buhay ko na parang meron silang naambag sa buhay ko. Sorry for the language This is a fucking trauma, man. Constant fear, doubt, and sense of worthlessness ang binigay sa akin ng mga yan. Hindi ako tumatag. Nabiktima ako at kailangan ko ng tulong. Hindi praise o compliments ang kailangan ng isang survivor. They need someone to validate them. Made them feel na safe sila. Na safe sila ngayon. Hindi dapat sineselebrate ang kahirapan. The question is not, paano niya nagawang lampasan yun? Ang galing. It should be, bakit kailangan mong maranasan yun in the first place? And there, somehow, maintindihan mo kung ano ang pinagdadaanan nila. At ang huli, para sa gobyerno natin, resilience as a shield to ignore real problems. At dahil malalakas at matatatag naman tayong mga Pinoy ba sa gitna ng sakuna at sa lahat ng nangyayaring problema dito sa bansa, siguro sapat na yung mga simpleng relief goods ba? Kasi masasayahin naman tayo ba? Syempre hindi. Mukhang positive national trait ito pero dahil dito hindi natin napapansin ang mga totoong problema. Korupsyon, substandard infrastructure, negligence, unfair policy, poor leadership. Walang kasalanan dito ang mga Pinoy maliban sa kanilang mga binoboto. But we are just so used to this na dumatating na sa punto na kinukondisyon na lang natin ang mga sarili natin na tayong mga Pinoy ay pinanganak na matatag, matibay at hindi umatras sa lahat ng problema. Nakaya ang sarili natin na hindi natin subconsciously need ng external assistance sa mga opisyalis na ang trabaho nila ay alagaan at paunlarin ang bansa at kasama tayo doon. Kaya lahat ng negative emotions natin napupuno sa bote. Kaya mas lalo tayong nagiging unstable. Tandaan, magkaiba ang emotional suppression sa emotional management. Ang management ay isa-isa mong hinaharap ang nararamdaman mo. Ang suppression, iniipon mo muna silang lahat tapos haharapin mo ng sabay-sabay. Hindi kasi rambuboy. Kaya suffering is normalized. Accountability is minimized and survival is mistaken for success.